Magandang araw mga kachika! Welcome na naman po sa panibagong vlog. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel o sa aking page, huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga simpleng vlog, kwentuhan, at syempre mga kalokohan habang nagluluto. Sa vlog natin ngayon, gagawa tayo ng isa sa pinakapaboritong pagkain ng mga Pilipino, Shanghai! Naku mga kachika, kapag may handaan at walang Shanghai, parang may kulang talaga. Minsan nga, mas mabilis pang maubos ang Shanghai kaysa sa lechon. Hindi pa nga nakakaupo ang bisita, may nawawala ng 10 piraso. Ha 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 ha! Kaya tara, samahan nyo ako mula umpisa hanggang dulo habang ginagawa natin ang ating homemade Shanghai. Hindi man tayo chef, ang importante nagluluto tayo ng may pagmamahal at may kaunting kalokohan. Hoy ang OA! Ayan mga kachika, una nating ihanda ang carrots. Balatan muna natin ito ng maayos. At syempre sibuyas at bawang. Ayan mga kachika, nandito na ang ating giniling. Ilalagay na natin ito sa malaking bowl. Pagtingin ko pa lang dito, iniisip ko na agad kung ilang pirasong Shanghai ang magagawa natin. Ngayon, isasama na natin ang carrots, sibuyas, bawang, itlog, asin, paminta, at iba pa nating pampalasa. Dinagdagan ko nga pala ng pickles at cheese para mas sumarap pa. Tapos hahaluin natin ito ng mabuti. Ito ang parte ng kailangan talagang gamitin ng lakas ng kamay. Habang naghahalo ako, pakiramdam ko nag-exercise na rin ako. Baka pagkatapos nito, magkaroon na ako ng muscles. Ano daw? Importante na pantay-pantay ang pagkakahalo para bawat kagat ng Shanghai ay masarap. Ayaw natin na puro carrots ang isang piraso tapos yung isa puro karne lang. Dapat lahat may chance maging bida. Habang hinahalo ko ito, ang bango na agad ng timpla. Kung naaamoy nyo lang ito mga kachika, baka kumuha na kayo agad ng kanin kahit hilaw pa ito. Hoy, wag ganon! At alam nyo ba, ang pinakadelikadong parte sa paggawa ng Shanghai ay hindi ang pagluluto, kundi ang pagtikim ng timpla sa isip mo. Kasi habang naghahalo ka pa lang, feeling mo gusto mo nang iprito lahat agad. Hoy, OA mo talaga. Ayan mga kachika, mukhang handang-handa na ang ating palaman. Ang bango pa lang, parang gusto ko ng tikman, kaso hindi pwede. Hilaw pa ito. Baka imbis na vlog ang matapos natin, nasa ospital pa tayo. Charot! Ngayon ilalabas na natin ang ating Shanghai wrapper. Dahan-dahan lang sa paghihiwalay dahil minsan mas clingy pa ang wrapper kaysa sa ex na ayaw makamove on. Hala OA, kapag nakahiwalay na ang wrapper, lalagyan natin ito ng tamang dami ng palaman. Huwag masyadong marami dahil baka mamaya, imbis na Shanghai ang gawin natin, lumpiang higante na. At huwag din sobrang konti, baka kapag kinagat mo, wrapper lang ang malalasahan mo. Para kang bumili ng burger na puro tinapay. Pwede nga! Ayan, ilagay natin ang palaman sa gitna. Pantayin lang natin para maganda ang pagkakabalot. Siyempre, gusto natin presentable. Kahit simpleng pagkain lang, dapat mukhang pinag-effortan. Ngayon, i-roll na natin ito ng dahan-dahan. Tiklop, roll, tapos konting tubig sa dulo para dumikit. Parang relasyon lang yan mga kachika. Kapag walang kapit, madaling bumuka. Hala OA talaga, isa na natapos. Nako, ilan pa kaya ang gagawin natin? Mukhang mahaba-habang banding ito ng kamay ko at ng Shanghai wrapper habang nagbabalot ako. Gusto kong malaman, kayo ba, marunong din ba kayong gumawa ng Shanghai? O yung trabaho nyo lang talaga ay kumain kapag luto na? Kasi dito sa bahay, kapag narinig nilang gumagawa ako ng Shanghai, bigla-bigla silang nagiging mababait. Uy, tulungan na kita.
Pero alam ko na ang ending niyan, tutulong kunwari pero sila rin ang unang kukuha kapag luto na. Ayan mga kachika, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabalot. 1, 2, 3. Naku, parang hindi na nauubos, pero okay lang. Habang mas maraming Shanghai, mas maraming mapapasaya. At syempre, mas maraming mauubos bago pa maihain. Habang ginagawa ko ito, naisip ko lang, ang paggawa pala ng Shanghai, parang buhay. Kailangan mo ng tiyaga. Kapag minadali mo, hindi magiging maayos ang resulta. Kaya dahan-dahan lang. Enjoy lang sa proseso. At syempre, huwag kalimutang ngumiti kahit medyo nakakapagod. Ayan, natapos na rin sa wakas ang ating mga Shanghai. Tingnan nyo naman, ang gaganda nilang tignan. Nakakatuwa talaga kapag nakikita mong unti-unti napupuno ang tray. Feeling ko pwede na ako tumanggap ng advance order. Pero teka, practice muna tayo. Halang OA! Ay, ito na po ang ginawa ni Madam Queen. Ang kanyang lumpiang Shanghai ay iluluto na natin upang matikman natin kung pwedeng pang kantin. Alright, mga nakaluto, ito na nga pala. Iluluto na natin ang kanyang ginawa. Ano po masasabi niyo sa luto ko sa Shanghai? Napakasarap po ng iyong Shanghai, Madam Queen. Ito po ang lasa ay talagang hindi ka magsisisig. Pwede paninda. At ito ang lasa nito ay para makakalimutan mo yung mga pangalan. Ang sarap! Grabe! Super talaga! Pumunta kayo dito at patutunin ko kayo. Ano po masasabi mo sa akin Shanghai? Ang sarap, grabe. Sobrang solid. Tsaka nasap yung baboy. At yung carrots. Tapos, isa may masarap na malanamnam na ano eh. Ano ba ito? Yung carrots nga. Sarap. 10-10. At syempre, hindi tayo magpapauli, titikim din tayo. At kung nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon, subukan nyo ito sa bahay bago tayo magtapos. Gusto ko ulit magpasalamat sa inyong lahat, sa mga laging nanonood, sa mga nagla-like, sa mga nagko-comment, at sa mga walang sawang nag-share ng aking mga vlog. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe.